Ang babaeng yaya ay nasa bahay ng kanyang amo. Nakakita siya ng isang larawan ng buong pamilya. Agad niyang kinuha ang sarili niyang litrato noong bata pa siya. Laking gulat niyang napagtanto na ang litrato ay kapareho ng batang babae sa larawan ng buong pamilya. Habang hindi niya maunawaan ang sitwasyon, dumating ang babaeng CEO at nagtanong kung sino ang nasa kwarto. Natakot ang babae at nagulat. Nahulog niya ang larawan ng buong pamilya at nabasag ito sa sahig. Nazaling nito ang pinakamalalim na galit ng babaeng CEO. Sa maraming taon, ang larawang ito ng buong pamilya ang pinaka-presyo sa kanya. Kaya naman, sa sobrang galit, sinampal ng babaeng CEO ang yaya. Pagkatapos, sinabi niya ang nangyari sa kanyang anak na lalaki. Nang hindi inaalam ang totoong nangyari, si Fu Xiao agad na sinampal ang babae ng 8 beses. At sinabi pang ipapakulong siya habang buhay. Hindi nila alam na ang babaeng madalas nilang inaapi ay siya palang tunay na ina at nakababatang kapatid ng yaya. Noon pala, nangyari ito 18 taon na ang nakalipas. Ang kapatid na lalaki ng babae ay hinabol ng mga kaaway ng kanilang pamilya. Ginamit niya ang sariling buhay kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Pinalitan ni Jiang Yapi ang kanyang kapatid. Pinagkunwari niyang siya ang kanyang kapatid. Sa huli, ang babae ay dinukot ng kanilang mga kaaway. Ngunit nang mapagtanto ng mga kaaway na maling tao ang nanguli nila, inihulog nila ang babae mula sa sasakyan. Dahil dito, ang babae ay nawalan ng malay dulot ng matinding pinsala sa ulo. Pagkalipas ng 3 araw, nang matagpuan siya ng isang lalaking namumulot ng basura, halos wala na siyang buhay. Dinala ng mabuting loob na lalaki ang babae sa ospital para gamutin. Subalit sinabihan siya na nawalan ng alaala ang babae, at nabingi sa parehong tainga. Gayunpaman, nagdesisyon ng lalaki na ampunin ang babae. Hindi na malayan, lumipas ang 18 taon. Lamaking mabait at kaaya-aya ang babae. Masipag at masigasig. Kahit gumagamit ng hearing aid, pinagsikapan pa rin niyang makapasok sa universidad. At nakakuha pa ng internship sa pinakamagandang kumpanya sa lugar. At bilang mapagmahal na anak, madalas pa rin niyang tulungan ng amang umampon sa pangangalakan ng basura. Nang ang mag-ama ay umaasa sa maganda at masayang buhay sa hinaharap, ang ama ay nabangga ng mamahaling sasakyan ng isang mayamang binata. Sino ang mag-aakalang hindi man lang nagbayad ng pera ang mayamang binata? Sa halip, sinampal pa niya ng malakas ang babaeng hamarang sa daan. At mayabang pang sinabi na nadumihan daw ng amain ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay agad siyang umalis sakay ng kanyang kotse. Ang mag-ama, na walang kapangyarihan o impluwensya, ay walang nagawa kundi lunukin ang kanilang galit. Hindi inaasahan, kinabukasan ng pumasok sa trabaho ang dalaga. Natuklasan niyang ang mayamang binata pala ay anak ng mayari ng kumpanya. Ngunit hinamak lang siya ni Fu Xiao, na anak lamang daw ng isang tagapulot ng basura, at gusto niyang palayasin ang dalaga mula sa kumpanya. Pinahahalagahan ng dalaga ang kanyang oportunidad sa malaking kumpanya, kaya't ipinaglaban niya ang kanyang karapatan. Sino ang mag-aakalang itutulak siya ng malakas ni Fu Xiao? At pinilit siyang linisin ang natapong basura. Kung hindi, ipapakalat niya sa buong lungsod ang masamang reputasyon ng dalaga. Ang nagdaramdam na dalaga, dahil sa pananakot ni Fu Xiao, ay napilitang sumunod. Ano ka ba, ha? Bigla niyang hinailan ng malakas ang buhok ng dalaga. Pinilit niyang dilaan ng dalaga ang sahig gamit ang kanyang dila. Labis na nahihiyang tinanong ng dalaga si Fu Xiao. Bakit siya Gina ganito? Sinabi ni Gu Xiao na nagkukunwari lang ang dalaga na naawa sa sarili. Pagkatapos, sinakan niya ang dalaga at pinalayas ito. Sino ang mag-aakalang madudulas siya at babagsak? Sa malas, tumama ang likod ng kanyang ulo sa mesa sa opisina, at nawalan siya ng malay. Kasabay nito, ang babaeng CEO ay iniisip ang matagal nang nawawalang dalaga. Bigla siyang nakatanggap ng ulat mula sa kanyang katulong. Sinabing na aksidente ang kanyang anak at nasa ospital. Nang makarating ang babaeng CEO sa ospital, narinig niyang itinulak ng dalaga ang kanyang anak. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ng dalaga, nang hindi man lamang iniimbestigahan. Sinampal niya ng ilang ulit ang dalaga. Ano ka ba, ha? Nagawa mo pang itulak ang anak ko. Ano kaya ang mangyayari sa anak ko? Hindi na makakabangon ng buong pamilya namin sa Jiang. Lumabas ang doktor at sinabing maraming ugat ang pumutok. Kailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Pero walang ganong rare blood type ang ospital. At hindi rin makakarating agad ang mga padalang dugo. Biglang nataranta ang babaeng CEO nang marinig ang balita. Agad na nagtanong sa mga tao kung mayroong parehong uri ng dugo. Pagkatapos, iniabot ng doktor ang isang jade pendant sa babaeng CEO. Sinabi na ang huling habilin ni Fu Xiao ay para sa babaeng CEO. Siguraduhin hanapin ang kanyang ate. Ngunit nang makita ng babae ang jade pendant, lubos siyang nagulat. Nagtaka siya kung bakit. Nakasuot si Fu Xiaowei ng kaparehong jade pendant gaya niya. Ngunit dahil sa kanyang kabutihang loob, nagdesisyon ng babae. Natulungan ng laging nangaalipusta sa kanya na si Fu Xiao. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng aberya sa pinakakritikal na bahagi ng gamutan. Anong nangyari? Operasyon ni na Mr. Wang at Mr. Su. Nasa pinakakritikal na yugto ngayon. Pero hindi sapat ang dami ng dugo na nailipat. Kung itutuloy ang operasyon, maaaring may panganib. Kaya't kumuha na lang ulit ng dugo niya. Ang dami ng dugong nakuha ay lagpas na sa limitasyon. Hindi na pwedeng kumuha pa. Kung hindi, kumuha. Kahit maubos ang lahat ng dugo niya. Gagawin ang lahat ng paraan para mailigtas ang buhay ng anak ko. Inay, hindi ito maganda, hindi ba? Kahit ano pa man ang sabihin, isa rin itong buhay ng tao. Doktor, kung diretsong operasyon ang gagawin, gaano kalaki ang tsansa? Kung magiging maayos, ang panganib ay maaaring limitado lang sa huwag masyadong madaldal. Ayokong magkaroon ng kahit kaunting panganib. Ma, kung kukuha pa tayo, baka mamatay na siya. Tumahimik ka. Isa lang siyang anak ng nangangalakal ng basura. Paano siya may kukumpara sa anak ko?
Hindi sila magkapantay. Ang paggamit ng dugo niya, para mailigtas ang buhay ng anak ko. Karangalan niya yun. Wala namang masyadong mawawala. Dagdagan na lang natin ang ibabayad sa kanila. Ano pa ang hinihintay mo? Kapag may nangyari sa anak ko, wala na kayong aasahang trabaho. Bilisin ninyo at kumuha na. Matagumpay ang operasyon ni Yang Master Su. Pero labis siyang nawalan ng dugo. Natatakot akong wala ng pag-asa. Kung hindi para sa kanya, ang anak ko ay hindi rin mapapahamak sa ganitong paglalakbay sa bingit ng kamatayan. Dahil wala na talagang magagawa, itapon na lang siya. Buwan-buwan. Pakiusap, ibabalik niyo ang buhay ng aking anak. Buwan-buwan-buwan-buwan. Lalaban ako sa'yo, pakawalan mo ako. Pabayaan mo siya pumasok. Aking buwan. Moon-moon, anong nangyari sa'yo Moon-moon? Yu-yu, gising na. Moon-moon, aking anak. Aking anak na babae. Nag-aalok ng basura. Tungkol sa iyong anak na babae. Ako'y taus-pusong humihingi ng paumanhin. Bilang kabayaran, bibigyan kita ng 1 milyon. Ano ang silbi ng card sa akin? Patay na ang aking anak na babae. Ikaw rin ay isang ina. Ang buhay ng iyong anak na lalaki, mas mahalaga ba kaysa sa aking anak na babae? Hindi pa karapat-dapat ang iyong anak na babae. Ihalin tulad mo sa aking anak na lalaki. Dahil ayaw mo ng pera, tama ba? Ibigay niyo sa akin ng magama. Palabasin. Huwag mong istorbohin ang pagpapahinga ng aking anak na lalaki. Doktor, pakiusap. Iligtas niyo ang aking anak na babae. Doktor, pakiusap. Huwag, huwag, huwag. Pakiusap, pakiusap sa doktor. Iligtas niyo ang aking anak na babae. Pakiusap, iligtas niyo ang aking anak na babae. Buwan-buwan. Nung bata pa ako, patawad sa iyo ama. Noong bata pa kita natagpuan. Hindi kita pinabayaang magkaroon ng magandang buhay. Sa hindi inaasahan. Hindi ko inaasahan na aalis ka ng ganito. Anong sinasabi mo? Siya ay iyong natagpuan. Huwag mong hawakan ng anak ko. Kayong mga may apelyidong Su. Isang taong malamig at walang puso. Yu-yu. Umuwi kasama ang tatay. Dumating na ang dugo mula sa blood bank ng doktor. Gina mo na ang inyong anak, Ginoo. Bakit ka pa nakatulala dyan? Mag-donate ka na ng dugo. Chen, gising ka na. Kapatid, halos mo na kaming takutin. Kailangan mong maging maingat sa hinaharap. Dugo ng panda ka. Kung hindi dahil sa swerte ngayong pagkakataon. Marahil. Yun. Sino ang nag-donate ng dugo sa akin? Galing sa kumpanya. Ay, huwag mo nang intindihin yun. Magpahinga ka ng maayos sa mga susunod na araw. Nanay, gusto kong uminom ng sabaw na niluto mo. Oo. Nanay, babalik na ako para lutuan ka ng sabaw. Tatay, hayaan mo ako na ang gagawa. Lahat ng sisi ay sa tatay na walang kakayahan. Pinahirapan kita. Huwag kang magaksaya ng salita, kasama ko si tatay. Maliwanag na masaya. Anak pa talaga. Palagi kang masunurin. Pero ngayon ay lumaki ka na rin. May mga bagay. Oras na para sabihin ko rin sa'yo. Anong bagay ba yan? Bakit ka ganyan kaseryoso? Tandaan mo, 18 taon na ang nakalipas. Mula sa tabi ng kalsada kita nakuha. Nakita kitang malubha ang sugat, kaya dinala kita sa ospital. Ipinagamot ka namin buong gabi, kaya't nabuhay ka. Bakit hindi mo marinig? Iyon ang oras ng iyong pinsala. Huwag kang magbiro, anak. Paano naman mangyayari yun? Hindi ito ang iyong anak na babae. Nang nakuha kita, ilang taon ka lang noon. Isuot ang kwintas na ito. Ito ay kuha noong nakuha kita. Larawan na ibinigay ko sa'yo. Ngayon, ang hangad ko lang, itong jade pendant at larawan. Makakatulong sa iyo na mahanap sa iyong tunay na magulang. Kung ganoon, hindi mo kailangang sundin si dad at magdusa. Huwag mo akong sabihan ng ganyan, anak. Hindi ko naman talaga nararamdaman ng hirap. Gusto kong maging kasama mo habang buhay. Magkasama. Ikaw ang tanging pamilya ko. Ikaw rin ay tatay. Ang tanging kamag-anak. Yu-yu. Gusto rin ng tatay na manatili ka sa tabi niya. Patuloy na nagpoprotekta. Ngunit, ang oras ng tatay ay hindi na marami. Xiao, Su Xiao, bumalik ka na. Ay, tingnan ko nga, mas gumaling na ang kalusugan. Si Xiao talaga, ang mabubuti ay may magandang kapalaran. Napakagrabe ng sugat, ang galing, ang bilis. Sige, ngayong gabi, ako ang mag-aayos ng lahat. Naghahapunan ka ba sa Suzutel? Suzin Restaurant, hindi mababa ang konsumo doon. Totoo yan, naririnig ko lang. Ang bawat tao ay kumikita ng libo. Ang yaman at gwapo mo talaga. Ay, ang bingi na yan. Sumama ka rin. Bababa na ako. Bakit inimbita ni Su Xiao?
Siya ang dahilan kung bakit na-hospital si Xiao. Iniisip ko nga, parang taong mahirap tulad niya. Hindi kailanman naging sa isang napakaluwang lugar. Oo nga, kung hindi ka dumating, kakalasin kita. Yu, sa iyong kakayahan, siguradong magtatagumpay ka sa hinaharap, hindi kita pababayaan. Si Su Xiao ay mabait. Si Chiyu, talagang sapat na ang buhay. Naglalakas loob pa siyang insultuhin si Su Xiao. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa pamilya Su? Sa Jiangzhou iyon, isang malaking sikreto. Sino ba naman ang nagsabing hindi? Si Chiyu ang unang nagsagawa ng job interview. Anong silbi nito? Ang mga susunod na araw ay magiging maganda. Si Su Xiao ay magiging hadlang kay Yuyu. Hindi pwede, handa akong harapin ang anuman. Kailangan ko ring humingi ng tawad para kay Yu. Wala na akong masyadong oras. Sana ay magiging maayos ang trabaho ni Yu sa hinaharap. Sana ay magtagumpay sa trabaho. Halika lahat, ngayon ako ang mag-aalok. Pai, una muna nating pasalamatan siya. Ay, nagsimula na. Bakit hindi pa dumating ang bingi na iyon? Siya, hindi ba siya ang naglilinis? Siguradong darating siya ng medyo late. Maghintay dito. Hindi ito ang mula kay Chiyu. Ang tatay na namomolekta ng basura. Anong ginagawa mo dito? Halika, kumain tayo. Pumunta ako dito para kay Su Xiao. Humihingi ako ng paumanhin para kay Yu. Sana huwag mo nang pahirapan si Yu. Kaya kung gawin ng kahit anong gusto ko, galit lang ako sa kanya. Ano ngayon kung gagantihan ko siya? Su Xiao, ako ang nagpigil ng sasakyan mo. Ako ang hindi maayos na nag-alaga sa anak kong babae. Pakiusap, sa susunod, huwag mo nang pahirapan si Yuyu. Totoo ba? Hindi mo ba nauunawaan ang sinasabi ng tao? Di ba sabi ko lumabas ka na? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Pwede mo akong ipagawa ng anuman. Ay, anong gawin ko? Pwede. Totoo ba? Bigyan mo siya ng bote. Totoo ba? Totoo ba? Magpakitang gilas sa pagkukolekta ng basura. Kung magaling ang iyong pagganap, pwede nating pag-isipan. Okay, ako ang kukuha. Bilis ang kunin. Hindi ka ba ang pinakamahusay sa pagkukolekta ng basura? Magbigay ng palakpak at suporta. Alam mo ba, bago kunin ang lata, hindi ba't kailangan mo ng tapakan yon? Nakalimutan ko. Nasa iyo ni Kiyu. Tatay na namomolekta ng basura. Nagtatapat pa rin kay Su Xiao. Talagang hindi kayang pantayan. Ito ay isang profesional na bagay. Kailangan talaga ng profesional na gagawa. Tama ba? Hindi ka ba tagakuha ng basahan? Kinuha ang bote na ito, kaya patawarin mo na siya. Ay, nabasag. Nasira na rin ito kay Su Xiao. Paano ko ito maaaring makuha? Hindi ka profesional. Nag-iipon ka ng basura. Kapag nabasag na, hindi mo na pwedeng kunin. Talagang hindi marunong rumispeto ang taong ito. Pinapapili ka ni Su Xiao na mag-ipon. Binibigyan kita ng pagkakataon. Si Su Xiao, hindi siya marunong magmahal. Ang kanyang anak na babae. Bukas, pakawalan mo si Chiyu. Buksan natin. Tama ka. Si Su Xiao, basta huwag mo lang paalisin ang anak ko. Ako ang Madjay-ipon. Ako ang Madjay-ipon. Ay. Ay naku. Ha ha ha. Ang bigat ng paa ko. Ha ha ha. Ay, ano ba ito? Bawal pumasok dito. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Bakit? Ang Su Hotel ay isa sa pinakamalaking hotel sa Jiangzhou. Ang pinakamalaking hotel sa Jiangzhou. Ang mga pumapasok na bisita dito ay lahat ay nakaayos ang suot. Nakaayos ang suot. Sa ganitong ayos mo ng suot, hindi ka karapat dapat pumasok. Ang damit ko lang ay medyo luma na. Bakit biglang hindi na angkop? Hindi ako makapagsalita ng matino. Ito ay hindi nararapat lamang. Dito ka makakapag. Magbayad sa lugar na ito. Ay, umalis ka na agad. Chiyu. Sa sirang bag na ito, ano ang laman ng bag na ito? Ang bagay na ito ay sobrang marumi. Ang sahig ng aming hotel. Magmadali kang umalis. Ang kunwang ito.
Kiki, halika. Ate, ituturo ko sa'yo ngayon. Mag-growing ng maliit na kuneho. Ate, ang kunong ito. Babae ba ito? May isa sa ulo ko na sumusunod sa akin. Ang parehong pink na bow. Ang bait talaga ng ate. Pareho kayong mahilig sa kagandahan. Ang munting kuneho na ito kasama si Kiki. Disenyong kuneho. Mayroon siyang isa sa ulo, tulad ko. Tapos na ang pag-growing. Hindi ka pa aalis ha? Oh, bantay. Ibalik ang aming Sushi Grand Hotel. Kailan naging patakaran ito? Haha, ang yabang mo. Bumalik sa aming Sus Hotel. Anong pakialam mo? Bakit ako kasali dito? Sinusubukan mo bang i-connect ako? Pati ako paalisin. Hindi, dalaga. Kanina lang ako nagbibiro. How dare I disrespect you? Ang hotel ni Sue. Kailan sila nag-hire ng isa? Ikaw ay ganito ka pangahas na ng api. Servidor na ng api. Natanggal ka. Ayusin ang iyong gamit at umalis. Pasensya na, so dalaga. Pabayaan mo na ako. Huwag mo akong tanggalin. Pakiusap. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na, miss. Ako ang nagkamali kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Patawarin mo sana ako. Bakit hindi ka lumabas agad? Kailangan ko bang tawagin ng security guard? Palalayasin kita ba? Ito. Salamat. Ang kunwang ito. Ikaw ba ang nag-growing nito? Naaalala mo ba kung sino ito? Tinuruan kita kung paano gawin ito. Papa. Ang matandang ito, sobrang nakakatawa. Siya at ang magaman na sina Chiyu. Mukhang abala. Totoo nga, magkamukha sila. Parang magkakamag-anak nga sila. Anong ginagawa niyo dyan? Okay ka lang ba? Sobrang lapastangan mo. Bakit mo ginaganyan ang tatay ko? Ako ito. Pabayaan mo siyang mag-perform. Anong malaking issue dito? Ganun lang yan. Konting sugat lang naman ang tatay mo. Hindi naman nawala ng braso o paa. Anong bago dyan? Si Su Xiao. Para lang magkalakad ang tatay mo. Pero nabasag ang isang bote na nagkakahalagang libong yuan na alak ang tatay mo sa buong buhay niya. Hindi pa nakatikim ng ganyang kamahal. Basura ba? Su Haochen. Sinasadya mo bang hiyain ang tatay ko? Nakakahiya, di ba? Tunay kang isang bisurero. Ay, tatawagin mo pa ako ng pangit. Maniwala ka o hindi, sisantihin kita. Ang grupo ng Su ay mayroon ka. Ang ganitong bisurero ay talagang kadiri. Hindi mahalaga kung hindi ko ito gagawin. Yuyu, huwag kang magpadala sa emosyon. Tama sila. Ang tatay ay bisurero lang. Hindi siya ganun kasarap. Ang maliit na sugat na ito ay walang halaga. Tatay, Su Xiao, huwag kang magpapantay sa kanya. Ah, tatay, anong silbi ng paghingi mo ng paumanhin? Mabahong matanda, narinig mo rin ba ang iyong anak na babae? Bakit mo ako pinagalitan? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang siya sisantihin. Kailangan ko rin siyang pigilan sa Jiangzhou. Kung ikaw ay mapatahimik ni Chiyu, ikaw ay magiging kasama ang iyong tatay. Sa pag-alok ng basura, pakiusap, Su Xiao. Huwag mong pigilan ang aking anak na babae. Pakiusap, Su Xiao. Huwag mo siyang saktan. Lahat ng ito ay aking ginagawa. Kasalanan ng ama. Ako ang magsasagawa ng responsibilidad. Pakiusap, huwag mo siyang pigilan. Okay ba? Ay. Sobrang alalay mo sa anak mo. Oh, nakita mo ba ang mga bubog na ito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Dilaan mo silang lahat ng malinis. Kung gawin mo yan, patawarin ko siya. Ano ito? Ito. Ayaw ng tatay. Kung hindi ka maglakas loob, kaya lumayas ka. Mula ngayon, ikaw at ang anak mo, huwag na kayong magpakita sa Jiangzhou. Ah, Su Xiao. Dilaan ko ngayon. Halika, anak. Ayaw ng tatay na tumayo ka. Ah, tumayo ka, anak. Ha. Tumayo ka na, anak. Lumayo ka. Su Xiao, tumayo. How dare you push me? Halika. Huwag. Yuodzu. Halika. Hindi ko siya pinipigilang dilaan. Ikaw, lumapit ka. Bitawan mo ako. Halika. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Yuodzu. Tatay. Bitawan mo ako. Ah, Yuodzu. Yuodzu. Aking Yuodzu. Tatay.
Maglakas loob na kagatin ako. Nanay, sinasabi mo ang isang tao, at ang uri ng dugo ng kapatid kong lalaki ay panda. Pareho, at nararamdaman ko rin. Hindi may paliwanag na pamilyar. Siya kaya si Kiki. Sa mga taong ito, nagpanggap bilang Kiki. Ang mga taong pumupunta sa aming bahay na napakarami. Ayoko nang mabaygo. Mas mabuti pang suriin ng mabuti. Nanay, pakiramdam ko, posible ito ngayon. Talagang kapatid. Kung ganoon, darating ako agad. Chiyu, tunay ka bang kapatid ko? Tatay, kamusta ka? Tunay na nakakabahala, matandang baho, huwag kang makialam. Tatay. Sabihin mo, hindi ka pa rin ba maglalakas ng loob na batuhin ako? Binabatikos mo na ang kumpanya ng Sabihin mo, sabihin. Huwag mo nang sabihin oo, tama. Pumunta ka rito. Huwag, lambingin. Bitawan mo ako, Yuyu. Tigilan mo. Chiyu, okay ka lang ba? Inay. Anong nangyari? Tatay, Ginoong Wang. Si Chiyu, ang ama na namamolekta ng basura. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pabayaan natin siyang lumabas. Gusto pa niyang guluhin si Su Xiao. Oo, Sir Wang. Kanina si Su Xiao. Halos na naman siyang itulak ni Chiyu. Ipinatambo siya. Walang kwentang sinasabi mo. Evidenteng kayo ang nang-aapi sa aking ama. Isara mo ang iyong bibig. Ikaw lang ang kulang. Pamatayin mo siya isang beses. Gusto mo bang itulak ulit siya? Ina, ang bagay na ito. Sobrang labis ang ginawa ni Hao Chen. Ate, bakit ka nagpapalabas ng siko? Ikaw. Kayong dalawa, paulit-ulit, lumalaban sa pamilya Su. Sa tingin mo ba talaga, wala akong pasensya? Halika.